Takbir! Takbir! Hi sir, good morning. Medyo naano lang kami po yung sa October 13, 2025 election. Ano po ito? Local po o national po? Sa Mindanao po, sa BARM election po. First parliamentary election po. So, nagkaroon tayo ng dati na-suspend yan, and then nagkaroon ng batas na nakasit na ito ng October 13. So, hindi pwedeng ma-postpone yan dahil na isa batas na yan. So, kailangan muna nila gumawa ng bagong batas ng Congress para mapalitan yung araw ng election. So, ang problema kasi nito, may mga ilang grupo na gusto nila mag-control yung power, yung politika sa BARM. So, ang ginagawa nila, gusto nilang walang eleksyon. So, ang mangyayari niyan, pag walang eleksyon, puro appointed lang yung mga nandun. So, pag appointed lang yan, yes sir lang yan. Hindi pwedeng kukontrahin kung siya nag-appoint sa kanila. So, yun yung laro ng politika doon ngayon sa BARM. So, for now sir, mayroon na po mga naka-appoint po ngayon? Oh, lahat yan. Nasa transition period pa kasi yan. So ngayon magkakaroon tayo ng first election. Kasi nung ginawa yung BARM, merong transition period yan. So may mga BTA, tinatawag na BTA, yung Transition Authority. Sila yung namumuno ngayon sa BARM. So ngayon, natapos na yung transition period, dapat magkaroon na tayo ng eleksyon. So sa eleksyon na yan, dapat boses na ng taong bayan, boses na ng Bangsamoro, kung sinong gusto nilang ihalal, sinong gusto nilang mga leader. Hindi yung puro appointed na naman yan. So mangyayari yan, yes sir lang yan. Ano yung gusto na nag-appoint, hindi pwedeng kontrahin. So kung yung election po sir ay hindi po matutuloy, ano po yung action na gagawin ng mga taga-BARM? Magkakaroon tayo ng malawakang protesta yan, at saka so far naman, matutuloy siya. Siguro ma-extend na ng ilang araw dahil hindi nga pwedeng hindi matuloy dahil nasa batas na yan naibatas na dahil nagkaroon na ng takdang araw, takdang panahon para magkaroon ng eleksyon. So mensahe na lang po kay Comelec Garcia po? So kay Comelec Garcia, sana po panindigan naman niya yung sinabi niya na kahit ang basis niya is yung 73 or 80 seats, itutuloy ang eleksyon. Nagkaroon na sila, they have enough time, they have enough resources para sa preparation ng election na ito. So, sana wag naman siya magpagamit kung nagpapagamit din sa ilang mga politiko na involved itong election na ito. Sir, thank you sir. Sir, ano po pangalan nila sir? Dato Talks. Dato Talks. Thank you sir. So, ayan mga kababayan, September 30, nandito tayo ngayon sa may Supreme Court na kung saan po ay nandito po yung mga taga-BARM. Nagrarally po sila. They are asking na matuloy po yung election sa kanila. At ito mga nakasulat sa kanilang mga hawak-hawak na mga tarpaulin, huwag gamitin ang Supreme Court, TRO sa inyong mga modus. Yes, to October 13, 2025 election, no to postponement. So, ang hiling nila mga kababayan ay ipagpapatuloy po yung election. Dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa po yun naisasagawa. Ituloy ang October 13 BARM parliamentary election. October 13, 2025 ay kauna-unahang eleksyon pagpili sa leader ng mga Bangsamoro. Ibigay po ninyong karapatan dito sa amin. Kahit sa amin. Ibigay po ninyong karapatan sa amin na bumuto at pumili ng aming mga leader sa amin. Ito pong aming region ay special. Ito pong region na ito ay nakuha namin sa Dipaan sa Mindanao more than 50 years. Kaya gusto po namin na ito ay matulukan na sa pamamagitan ng eleksyon ngayong darating na October. Kami po ay nananawagan sa Supreme Justices na ipalabas na po ang inyong desisyon. Kahit kayo na lang po ang hinihintay ng Comelec. Ayon kay Comelec Chairman Garcia, hinihintay po nila ang desisyon ng Supreme Court para makabigay na rin sila ng desisyon kung ito'y mag-eleksyon o anong mangyayari. Pero kami po, taga Mindanao, ay gusto na po naming magkaroon ng eleksyon. Ay bigay po ninyo ang karapatan ng mga Bangsamoro na pumili ng kanilang leader doon sa aming region.
kayo po ay nakikinig. Sana po yung BAA 77 ay tuluyan ng ibasura. Hindi po makakabuti sa aming mga bangsamoro ang BAA 77 dahil ito po ay gerrymandering. Na-violate po nito ang sinasabing kontikos. Hindi po tuloy-tuloy yung mga area. Kaya hindi po kami sumuporta sa BAA 77 dahil po ito ay dinaan ng gerrymandering. At hindi po namin gustong ma-implement sa aming region ang BAA 77. Kaya tuluyan na po ninyong ibasura itong BAA 77. Ngayon po nandito kami. Kasama namin ang mga kababayang Bangsamoro. Ito po yung mga kababayang galing sa evacuation center at ngayon ay nasa Mindanao. Dati po, nasa Manila. Dati po nasa Mindanao sila, nasa evacuation center. Lahat po nito ay nakaranas ng pag-evacuation. Lahat po sila ay nakaranas ng digmaan sa Mindanao. Ngayon po, nandito kami ngayon sa Supreme Court ay hinihiling po sa inyo na tuldukan na po ang problema sa Mindanao sa pamamagitan dito sa kaunang-unahang eleksyon. Ito first ever Bangsamoro eleksyon na mangyayari po sa ating region. Nandito po ang mga kababayan at mga kalalakihan para hilingin po sa kataas-taas na hukuman ng gobyerno ng Pilipinas na sana ibigay yung karapatan ng ating mga mamamayan sa Bangsamoro region na ipakayag o magputo ng kanilang leader, yung leader na nais-nais at yung leader na magbibigay ng kanilang serbisyo sa ating mga mamamayan. Nandito po kami ngayon at kami po ay hindi titigil hanggang hindi po ninyo ilalabas ang desisyon. Kami po ay tuloy-tuloy na magkakaroon ng rally, peaceful rally, dito sa harap ng Supreme Court. At hinihintay po namin ang inyong desisyon na magkaroon na po ng tuldok o tuldukan na po ang more than 50 years or 57 years war in Mindanao sa pamamagitan ng ito po kauna-unahang eleksyon sa aming region. Ito po mga kababayan nandito ngayon ay sumusuporta at sila po ay gusto na rin magkaroon ng katahimikan sa kanilang lugar. Nandito po sila ngayon upang manawagan po sa inyo na ibalik o ipagpatuloy na ang eleksyon at ibalik na ang tunay na kapayapaan sa ating lugar sa pamamagitan ng pagpili ng aming leader dito po sa darating na October 13. Ngayon po, ang PRO po na inyong inihayag ay ginagawa pong weaponize po o ginawa pong sandata yung mga kabila na hindi ituloy ng eleksyon. Pumiling chairman po ay naghihintay ng kasagutan ng Supreme Court dito po sa PRO na inihain ng mga abogado at inihain ng abogado ng Bangsamoro na galing po sa aming region. Kami po ay nag-file ng PRO o petition last July 29. Dito rin po kami at ngayon tuloy-tuloy na yung aming pagsuporta at yung PRO na pinalabas ninyo ay nagpasalamat kami. At sana po tuluyan ng ibasura ang BAA 77 at implement na lang yung BAA 58 kasi yung BAA 58 po ay yung po ay ang tunay na dumaan sa kolektibo at dumaan sa konsultasyon ng mga Bangsamoro. Ang BAA 77 po ay gerrymandering. Kaya gusto na po namin i-junk, ibasura ang BAA 77. Maraming salamat po at doon po sa mga empleyado at sa ating mga kapulisan. Peaceful po kaming pupunta dito at peaceful din po kaming alis dito. Huwag po kayong mag-alala at hindi po kami magulo na mga tao. Gusto po namin ang kapayapaan sa Mindanao at ayaw namin dalhin dito ang gira. Doon lang po ang gira. Pero yung gira na yan ay tapos na po at kaya nandito kami para tuluyan ng tuldukan itong problema ng Mindanao sa pamamagitan ng kauna-unahang Bangsamoro election o parliamentary election. Salamat din po sa mga empleyado na nandyan sa taas at sa trabaho ngayon. Inyo pong pagtanggap sa amin dahil kami po ay nag-submit ng aming position paper kanina at ito po ay in-address sa Supreme Justice at para po matuldukan na ang problema at sana po ilabas na ninyo ang inyong desisyon dito sa PRO at sana po ay madyang na po ang BAA 77. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Bangsamoro Region. Ito po
mamaya pa po ang ating protesta. Nagpapasalamat tayo sa ating kapulisan, sa ating mga security sectors, sa ating men in uniform na naririto ngayon, no? Nagpapasalamat tayo sa kanila na naririto ngayon upang magbigay ng seguridad, pangalawa upang ayusin ang trafiko. Humihingi naman po kami ng common aid sa mga empleyado ng Korte Suprema na dahil sa naaabala po natin kayo, nagpuposo ng ngunit wala po kami magagawa dahil ito lamang po ang nakikita namin paraan. Ito lang ang paraan na nakikita namin para po maihayag ang saloobin ng 2.3 million voters na nandoon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sana po, mga mahal namin, Maestrado ng Korte Suprema, i-jump na po ninyo ang BAA number 77. Please po, i-jump na po ninyo yan dahil hindi po yan solusyon sa nais mangyari na nakararap ng Bangsamoro. Directorate doon po sa aming lugar. Pangalawa po, mga mahal namin maestrado ng ating kataas-taasang hukom bilang protektor at safeguarder ng ating saligang batas. Nananawagan po kami sa inyo na utusan na po, magpalabas po kayo ng kautusan para utusan ang COMELEC na ituloy ang first BARM parliamentary elections as scheduled sa October 13, 2025. Handa na ho ang Bangsamoro. Handa na po kami na magkaroon ng kauna-unahang elections sa October 13, 2025. Ang manifestasyon po ng aming dadaan ang mga political parties mula ho sa mga revolusyonaryong grupo kagaya ng Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, maging ang Bangsamoro Grand Coalitions ay patuloy pong nangangampanya sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Region. Ang lahat po ng political parties mula Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Areas ng North Cotabato, Basilan, Tawi-Tawi, ongoing po ang pangangampanya ng mga political parties ng Moro National Liberation Front at saka ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ho, ang kanilang ongoing campaigns ay nagpapakita ay humuhudyat lamang na handa ang Bangsamoro na magkaroon ng first parliamentary elections itong October 13, 2025. Sa panig po ng Bangsamoro, sa panig po ng mga political parties, sa panig po naming representante ng 2.3 million Bangsamoro voters, handang-handa na po kami. Handang-handa na po kaming bumoto sa October 13, 2025. Handang-handa na po kami, mga mahal naming maestrado ng Korte Suprema. Ngayon po, kaya po namin hinihiling sa inyo, mga mahal naming justices, na magpalabas na po kayo ng kalinawan doon po sa mga isinampang motion for clarification dahil ang inyong temporary restraining order ay wini-weaponize po ng ilang grupo, wini-weaponize po ng ilan, wini-weaponize po ng ilan to justify po yung kanilang desire na huwag magkaroon ng election, kundi kaya ay i-move ang election sa October 13, 2025. Ito po ang aming kahilingan, mga mahal naming maestrado ng ating Korte Suprema. Sana po, mapakinggan ninyo kami. Sana po, may magkakasang, hindi kaya may ma-issue na po doon ang kasagutan at kalinawan doon sa mga isinampang motion for clarification.